si Karil. Nananawagan po ako sa mga taong may mabuting kalooban. Sana po tulungan niyo po yung anak ko na mapa-operahan po. Wala na po kasi kami magawa eh. Lalo na po ako, wala akong trabaho. Nakikituloy na lang po ako dito sa mga kaibigan ko. Humingi ng mga tulong. Sana po matulungan niyo kami, anak ko. Salamat po. Open heart surgery po ang kakailanganin ni Mary Nazareth Martin. Si Karil Arnaiz naman po ay medical procedures at VP shunt para sa kanyang operasyon. Konting tulong po mula sa inyo ang kanilang hangad. Magbabalik po ang kapwa ko, mahal ko. Dito sa isang community chapel namin pinuntahan ang mag-inang Emeline at Guada Katagatan. Dito na rin ikinwento ni Emeline ang kalagayan ng kanyang anak. Ako po si Emeline Katagatan. Ina po ni Baby Guada Katagatan. Bali po si Baby Guada po ay mayroon siyang karamdaman na bali na-diagnose po siya as mayroon po siyang lymphangioma. So, yung tumor po na tumubo sa kanya, tinanggal po yon noong last April 2008. Sa ngayon po, nakaplan po siya for second operation. Ito po yung next na procedure na gagawin nila na titingnan din po nila kung meron pa daw natira na ugat. Minsan din po, yun din po ang cause siguro na minsan ng pamamaga pa rin niya, nagkaka-infection siya lagi. So, din po yung second operation gagawin sa kanya is facial reanimation. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Agad naming dinala si Guada kay Dr. Lester Suntay, pediatric surgeon ng Philippine Children's Medical Center upang matugunan ang mga katanungan ni Emeline. Ang pinaka-objective ng surgery talagang kailangan tanggalin kung saan kaya lang. Basta hindi maapektuhan ang mga importanteng bagay sa mukha na kailangan niya per function. So, anong nangyari sa kanya, natanggal yung majority ng part ng bukol. Kaso minsan kakailangan niya talaga ng re-operation. Kasi sa libro, parang mga 5 to 15% umuulit daw ito eh. No? So, sa kanya, noong una daw, halos wala na din. Tapos nagkaroon siya ng konti ulit. So, ang pinaka-plano sa kanya ngayon is kailangan malaman natin kung ano yung na tumubo ulit, kung talagang cystic hygroma ulit, kung may naapektuhan ng mga parte sa mukha. So, ang pinakasunod na gagawin natin is kailangan na ma-visualize. May mga diagnostic tayo, mga CT scan na pwede magawa para makita lang natin kung ano pa yung naapektuhan na parte sa mukha. Para pag na-schedule siya for the next operation, safe na wala tayong matatamaan ng ibang mga importanteng ugat o ng parte sa mukha. May chance po ba ito na kahit na-operahan natin ulit, medyo may chance pa din na pwede siyang umulit. Kaso, talagang pinag-iingatan natin na makuha natin talaga lahat para hindi siya umulit. Hindi maitatago ang laki ng bukol o cystic hygroma ni Guada. Ngunit, isang magandang prognosis naman ang binitiwan ni Dr. Suntay. Pag sa paglaki po ba niya, may posibilidad po ba na may ayos siya? Pwede naman, oo, pwede. Meron naman tayong mga specialista din sa plastic at saka reconstructive surgery. Okay. So, ang natin dyan is yung function niya, plus syempre kung bata siya, minsan nababanat pa yung mga balat niyan eh. Okay. So, hopefully, maayos pa naman. Maayos pa naman. Ngayon, wala nang mga tanong sa isipan ni Emeline. Ang kinakailangan na lamang nila ay ang medical assistance upang maisagawa sa lalong madaling panahon ang operasyon para kay Guada. Ako po yung nananawagan na sana po matulungan ako sa pangalawang operasyon ng aking anak. Kasi po, sa kalagayan ko ngayon, hindi ko po kayang i-handle yung operation niya kasi napakalaki rin po ng pinapahanda sa akin na pera.
Sinadya ng aming programa kasamang SM Foundation ang Batangas City nung nakaraang linggo upang maghatid ng serbisyo publiko. Sa loob mismo ng mall ginawa ang gamot para sa kapwa health mission sapagkat patuloy ang buhos ng ulan ng mga araw na yon. Tuloy-tuloy ang dating ng tao dahil karamihan umano sa mga batang naroon ay sinisipon at inuubo. Chest x-ray, ECG, bone density scanning, tooth extraction. Ilan lamang ito sa mga medical services na ating ibinahagi. Napakasarap sa pakiramdam. Ito ang nabanggit ng ating mga kababayan doon. Para sa mga mahihirap, malaking bagay. Para sa akin, pinagpapasalamat ko na ito. Maraming salamat nga pala sa mga gamot na ito. Ito yung vitamins at saka nung mga anak ko, at saka nagpabunot na rin ang ipin. Kaya nagpapasalamat ako. Thank you sa gamot na to. Malaki ang may tulong nito sa amin. Maraming salamat. SM Foundation, kapwa mahal ko, GMA7, GMA7, kapwa ko, mahal ko, SM Foundation. salamat sa binigyan niyong gamot sa kapwa ko mahal, sa SM Foundation. Ang misyon na ito ay isa lamang sa mga paraan upang maipahatid ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Sa inyo pong lahat, taus-puso ang aming pasasalamat.